Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Sinabi niyo po na hindi niyo nagugustuhan po yung pamamalakad ngayon ni PBBM. Kung irarank niyo po, in a scale of 1 to 10, 10 is the highest, ilan po ang rate niyo sa performance po ni PBBM? Sinasabi ko kanina, 10 is the highest, 1 lang ang rating niya. Sabi ko lang hindi ako nagko-cocaine, pero sobrang lamig niya na yung sipon. Okay, hindi ako umiiyak, hindi ako nagko-cocaine. Oh my God! Wow! Alam niyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So, ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So, this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. No, God! No, God, please, no! 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 Di ba kapag presidente ka, hindi na importante yung pagod mo, yung luha mo, yung fatigue mo, yung stress mo, hindi na siya importante. Because when you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan. Yung bansa. Yun yung naisip ko when I heard it na parang talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? Yung presyo ng gasolina? Yung darating na Christmas? Kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float? Ng mga importante sa Noche Buena, ng mga bahay-bahay? Di ba yun yung
So may panahon ka talaga na mag-isip na, oh, this girl. So, inisip ko, hindi ko nasasagutin. Sandali lang hindi ako nagko-cocaine. Pero sobrang lamig niya na yung sipon. Sir, mangingi ang tissue. Okay, hindi ako umiyak, hindi ako nagko-cocaine. Malamig yung aircon. Okay. So yun. Hindi ko na siya sasagutin. Kasi naman, hindi naman siya mahalaga sa bayan. Pakialam natin sa kung anong nararamdaman ng President at Vice President, di ba? Ako, ginatira ko nila kada adlaw. I am a subject of a Mega Millions PR attack. I am a subject of a House Committee hearing. Pero hindi na importante yung nararamdaman ko dyan. Ang mahalaga, matuloy namin sa Office of the Vice President kung ano yung sinabi namin na gagawin namin. Diba? So, I don't understand why we're talking about feelings. So, hindi ko na siya sasagutin. And then, sabi ng mga tiga Davao, nandun ako sa Davao nung lumabas niyang deception na yan. And iba-iba na yung reaction ng mga tiga Davao. And lahat, hindi maganda yung reaction. Yawa na siya na'y nangilad, siya pa'y nang budol, siya pa'y bagagnaw, nga musulti, nga I was deceived. So I thought, well, I will not talk for myself, but I will talk for all the Filipinos nga ang nararamdaman nila ay hindi nabalik ang justice ng boto nila. So yan yung context. Mahaba ng context. Okay? So nasaan ako? 2021 January. 2021 October, filing. Kita ninyo ako nag-file ng mayor. Mayor talaga yung tatakbuhan ko. Masakit sa akin na naririnig yung mga tao na we are disappointed in you. Kasi sa pagtakbo ba, dili manggod na siya kanaganing kung ingnan ka sa mga tao nga, daganday, mo dagan na lang ka. Muna-una po daw ka. Mundagan ko, o presidente, ingani ang may tabo. Nagkaroon ako ng SWOT analysis para lang takbo o hindi. Diba? Lahat ng pumapasok sa opisina ko when I was mayor, meron akong paper nakahati ng ganyan. Okay, ikaw, you give me a pro and a con. You give me a positive and a negative running for president. Ganyan yung ginawa ko. And unfortunately, mas maraming negative kaysa sa lumabas na positive. And honestly, sa totoo lang, sabihin ko sa inyo, ang number one doon na positive, ganito lang. Ganito kasimple. Pangarap ko, magkaroon ng effigy na sinusunog. Totoo yan. Because I feel na parang, wow. Sino ba sa inyo, sino ba sa atin ang ginagawa ng effigy?
Diba? Sino ba sa atin ang meron talagang tao na hindi matutulog ng ilang araw para gagawa ng effigy tapos susunugin? Diba? So naisip ko, oh, when I become president, meron akong effigy. And susunugin nila and magpapapicture ako doon. Kasi hindi lahat ng tao merong ganon sa buhay nila. And then another positive was, mapupuntahan ko na lahat ng sulok ng Pilipinas. Makikilala ko na lahat ng mga tao, mga kababayan ko sa Pilipinas. Mapupuntahan ko lahat ng mga bansa na madaming Pilipino na nagtatrabaho doon, na tumutulong sa ekonomiya natin dito sa bansa. One of those positive things na nalista doon, na nasabi ko, kung makapunta ako doon sa kanilang lugar, baka naman ma-inspire sila na gawin kung ano yung ginagawa sa Davao City. At the time, bago ako bumaba for mayor, Davao City, nabayaran namin yung utang ng Davao City. 0 ang utang ng Davao City. Number 4 kami sa competitiveness across the country among all HUCs. Number 8 kami sa pinakamayaman na syudad. Insurgency-free kami. Ang dami naming awards. If I remember the number right, 117 awards ang 2016 namin until 2022. Ang mga recognition namin sa lahat ng ginawa namin sa Davao. Hindi na nila kami matalo sa most child-friendly city in the Philippines. Nag-Hall of Fame na kami sa Davao. So naisip ko, baka naman, kung mapuntahan ko yung ibang lugar, may isip nila na, pwede yan dito sa amin. That will improve the quality of life of our kababayans. So anyway, sana ako. October, nag-file ako. Pagdating ng late October, after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig ever na sinabi sa akin na tumakbo akong Vice President. Sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbong Vice President? And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. It was very straightforward. Now, it was all about winning, sinabi niya sa akin. So sabi ko sa kanya, Bisaya naman day ang ato ang giistoryahan dinhi. Tawagan ninyo si Bato de la Rosa. Ask him to slide down to VP. Tumatakbo siyang president. And then ang answer niya was, nah. And then I told her, well, ask PRD to run as your vice president. And then she said, well, that's a closed book already kasi tumatakbo si BG. So, ask BG to run as your vice president. Mga Bisaya na tanan,
And then she said na, I don't think kakayanin na manalo kami kay Lenny. And then I said, ask Manny Pacquiao to slide down. He's already running for president. And she said, we already did. And Manny Pacquiao told us that God asked me to run for president. So how can you argue with God? Totoo yan. I don't think she will deny that. Very straightforward naman si Senator Amy Marcos eh. Mainit na siya ngayon. So, I said, sabi ko, it's never been talked about. I need to talk to my family and I need to see kung mananalo ba ako for Vice President. Because I've never seen my numbers as Vice President. And then she said, okay, let's talk about it. And then, early November, nandun ako sa Cebu. Pumunta ko Cebu, nakita niyo yun, di ba? For an event. And, nandoon din sila. Hindi ko alam kung bakit sila. When I say sila, si BBM, tsaka si Senator Amy. And, nag-request sila ng pag-uusap din. So sabi ko, okay, mag-usap tayo. Nagkita kami sa bahay ni Martin Romualdez. Kasi gusto umeksena ni Martin Romualdez, gawa siya ng party-party ko noon na birthday. And then pag-upo ko doon sa, I think you see the pictures. Umupo ako sa couch, na tabi ko si BBM. Sinabihan ko siya, huwag ka maniwala sa kanila. Huwag ka maniwala sa mga taong nagsasabi sa iyo na tatakbo akong president. Hindi ako tatakbong president, sinabi ko na yan. Sabi niya, yes, I know. Sinabi mo na rin yan noong pumunta kami during birthday ko. May 29 ata sila pumunta sa Davao. So, okay na yun. And then, we had another meeting na wala na si Martin Romualdez. Kasi, hindi naman talaga siya kasali. Sinisiksik lang niya yung sarili niya. Totoo yan. Ito yan. Papunta tayo kay Martin mamaya. Gusto nyo? Tawag sa kanya ng mga kasamahan niya doon sa house, Tambi! Anyway, nagkaroon kami ng ibang meeting. Sa Cebu pa rin. Face to face. Ako, BBM, Senator Amy, and one other person. He's a private citizen. Hindi ako nagpaalam sa kanya na sasabihin ko na nandoon siya. So may isang tao pa doon who can say that this really happened. So sabi ko, again, I've not seen my numbers. Kung mananalo ako. Sabi ko, okay lang sa akin tumakbong Vice President. Sabi ko, number one, siguro man ma-reduce konti ang disappointment ng mga tao sa hindi ko pagtakbong president. I think maiintindihan na nila. And ito na lang yung i-offer ko sa kanila mag-vice president ako. Number two, madaming big ticket projects. Si PRD. Sa build. At that time, na gusto ko sana makita na magawa para sa bayan. Kasi hindi natapos. Kasi kulang nga talaga ang 6 years. So sa ngayon, magte-third year na tayo, wala pa tayong nakikita na big ticket projects, di ba? For 2028, huwag na kayong mag-expect na meron kayong makita. Kasi it takes more than 6 years to prepare for a big ticket project.
So sabi ko, and sinabi ko sa sarili ko, bata pa naman ako, hindi naman ako nagmamadali, wala naman akong papupuntahan. And naisip ko, I cannot do anything more for Davao City. Number 4 na kami. And naisip ko, I don't think kaya ko siya i-elevate to number 3, number 2, number 1. Hanggang dun lang yung kaya ko gawin. So ibibigay ko sa iba, maybe they have more ideas, more innovation para mapagawa nilang number 3 ang Davao sa buong Pilipinas. So I said, okay, I need to see my numbers. Sabi nila, okay, we can do a quick and dirty survey. Sabi ko, oh, sige. Sabi ko, gawin nyo. And then you come back to me kung ano ang mangyayari. So, nagpagawa sila, and then tinawag nila ako. Sabi nung nag-survey, ito yung survey, okay naman, sabi nung nag-survey, huwag lang kayo maghiwalay, mananalo kayong dalawa. Ito yun. Hindi pwede mag-picture, pero pwede ko ipakita sa inyo mamaya. Kinoveran lang namin yung mga private citizens dito sa photo na ito. Ito, pinresent yung survey. May cover lang yung mga tao na private citizens. Ang nandito, Senator Amy, Governor Claude Bautista, Congressman Claude Bautista, former Mayor Luigi Quisumbing, Attorney Vic Rodriguez, Inday Sara, the infamous Vice President BBM Sandro Marcos. Pwede nyo tingnan mamaya, bawal magpicture ha. Okay. So sabi ko, okay, balikan ko kayo, kausapin ko pamilya ko. Kinausap ko, mama ko. Kinausap ko yung dalawa kong kapatid, si Paulo at si Baste. Umupo kaming 4. Sabi ko, takbo akong Vice President, ito yung mga rason. Sabihin niyo sa akin, bakit hindi ako tumakbong Vice President? Wala man sila sinabi. Ang sinabi lang ng mga kapatid ko, anong matulong namin sa iyo. And then sabi ng nanay ko, okay, sige. And then, sumulat ako ng letter. In-address ko kay PRD. Sinabihan ko yung kapatid ko, si Baste. Kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, kaya mo ba ang gawing number 3 itong Davao City? Kaya mo bang saluhin? Kasi kung hindi mo gusto, di mo pa kaya, hindi ako tatakbong Vice President. Sabi ng kapatid ko, kaya ko, gagawin namin. Okay, tumakbo kang Vice President. So sabi ko sa kanya, okay, we're okay with you. Pakidala nitong sulat kay PRD. Sabi ng Baste, ginanon doon ni PRD, and then ginanon niya. And then he said na, wala na akong masasabi. Diyan. So, okay lang, sir, kasi kung babaan ninyo, masyado tayong madami dito, iinit siya. So, tumakbo ko ang Vice President, alam na natin lahat yon. Ginawa ko yung kampanya, alam na natin lahat yon. Okay, so, no, hindi ko sinuway, hindi matigas ang ulo ko, hindi totoo.
na pinatakbo akong president, si President Duterte. In fact, every time makita niya ako ngayon, sinasabihan niya ako, huwag ka tumakbong president. Sabi niya, yung dinadaanan mo ngayon, wala iyan. Kung ikaw ay president, mas mahirap pa. Sabi niya, maawa lang ako sa'yo. May heart pala siya. So, klaro na yan. Hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan kung hindi marunong. Kasi kung alam mo naman na may kakulangan ka, bibilisan mo yung gagawin mo para mag-catch up. Hindi ka naman uupo lang doon na parang, may kakulangan talaga ako, ganun talaga. Hindi ganyan. So that's that. And then, ito na kami ni Mr. Deception. Sabi ko sa kanya, dalawa lang. Para pantay. Dalawa lang. Sabi ko, dalawa lang. Ang request ko sa iyo, if you win, dalawa lang ang request ko sa iyo. And I think, I requested this na one-on-one kami online. Pero meron akong nabasa somewhere na merong nakikinig sa side niya. Kasi nag-post yung taong yon. Pero yun yung request ko at the time. Kami lang dalawa. Sabi ko sa kanya, pag nanalo ka, dalawa ang hingin ko sa iyo. Unang-una, yung trabaho ko. I want to work sa security sector kasi there will never be development kung hindi solid ang security backbone mo. Hindi ko sinabi sa kanya yan, pero tinanong niya ako, bakit Department of National Defense? Sabi ko sa kanya, kasi karamihan naman ng problema ng insurgency, ng terrorism, nandyan yan sa Mindanao. Kinalakihan ko yan, naiintindihan ko siya. In fact, nung bumaba ako, insurgency-free na ang Davao City. So, naiintindihan ko siya. Yan yung gusto ko na trabaho. He said, readily, he said yes. And then, ang isa, sinabi ko sa kanya, itong trabaho na ito, maiiwanan ko yung mga anak ko. Naiintindihan ko yan. Handa ako dyan. Pero humihingi lang ako ng tulong sa iyo na suportahan mo yung air travel ko. Kasi maiiwan yung mga anak ko and gusto ko lang na pag kailangan nila ako, makakauwi ako sa kanila. Kasi itong mga bata na ito, lumaki sila sa akin. Since birth, hanggang nag-decide sila na hindi na sila tatabi sa akin sa tulog. Nasa akin sila gabi-gabi. Except pag wala ako sa bahay dahil sa trabaho. So, pag sa bata kasi, hindi naman niya maintindihan na, anak, I have to consecrate myself into the service of the nation. Hindi mo naman pwede sabihin sa bata, yun din, maiintindihan yun. So sinabi ko sa kanya, supportahan mo lang yung air travel ko because I need to go home to my children. Kasi kahit na Vice President ako, gusto ko pa rin na maalala nila na nandyan yung nanay nila dahil sa loob ng bahay. Hindi naman Vice President tingin sa akin ng mga anak ko. Just plain, Mama, may kailangan ako. Mama, may problema ako. Sabi niya, yes. Dalawa lang yun. Sabi niya, yes. In fairness, hindi siya yung nag-umindi sa DND. Hindi totoo yan.
na hindi binigay sa akin. Binigay yan. Nung nanalo na, sinabi ko na ito dati, ulitin ko lang. Nung nanalo na kami, nakita ko yung boto. And then I realized, sabi ko, gagawin talaga ng mga tao na ipaaway kami para masira yung partnership. Yun talaga ang gagawin. Lalong-lalo na ng mga yellow, ng mga liberal. Kasi yun yung gusto nila. So sabi ko, they will exploit this. And dahil nasa DND ako, araw-araw ako pagdududahan. Anong ginagawa ng babaeng yan dyan? Saan na ginabuhat? Asam na siya gaadto. Planning ako dita. Planning to overthrow the government. Kasi DND yan. Hawak mo ang military. So sabi ko sa sarili ko, ayaw ko na magtrabaho ng ganun. Na araw-araw ka pinag-iisipan na meron kang gawin. Samok ra siya ba? Magtrabaho ka, unya na nga na nga intriga, madaot lang imuhang kamada. So ingon ko, sabi ko sa kanya, pwede ba ako lumibat sa education? Kasi 3 naman yung plataforma ko. Mapayapang pamumuhay, trabaho, edukasyon. So sabi ko, pwede ako lumipat ng DepEd. Sinabi ko din sa kanya kung bakit. Ayaw ko na intrigahin ako. And then he said yes. So napunta ako sa DepEd. And then the other one, sabi ko, supportan mo yung air travel ko. Sabi ko, di na nangyari yun. Pinilit namin, hindi na natupad yun. Isang beses sinabihan ko siya. Sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250? Kasi ako ang priority. Hindi ikaw. Kasi yan yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba? Na meron akong maliliit na anak. Tapos sinabi siya, do I have to tell them? A semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. So, hindi na. Isang beses. And then one time, priority daw si Lisa. Hindi ko alam kung anong trabaho niya para sa bayan na ito. And then one time, priority daw si ganyan. So, I said, okay. This is, some form of insincerity. Okay, wala naman problema yan. Maliit na bagay lang yan kasi akin. Problema ko lang naman yan. Di man yung problema ng bayan. Problema ba ng bayan? Paano ako babiyahe? Di naman. So, maliit na bagay. Ako na gagawa ng paraan para ako maging nanay. Hindi na ninyo problema yan. Maliit na bagay lang yan. Okay. So, that was that. That was personal sa aming dalawa. And then, dito na tayo sa DepEd. Alam niyo na yon, diba? Sinabi ko na sa inyo ang budget ng DepEd. Question? Yes, ma'am. What you said for around 11:14 a.m. Hindi ko kasalanan na we're in this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong. You did not finish your sentence, sir, ma'am. Can you elaborate po? Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba't sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May madaming mga negative doon sa listahan. Okay. So, yes, sir. Yes. Sir, tapos ka na. Balikan kita. Ikaw muna, sir. Hanggang anong oras ito, JC?
It's up to you, ma'am. To you. Okay. Madam VP, with all this revelation that, ayun nga, meron kayong mga request kay President Bongbong Marcos in case he wins, which is he won. And of course, yung conversation nyo with Senator Amy Marcos. Ngayon ba, do you regret teaming up with President Ferdinand Marcos during the 2022 elections? Alam mo, inisip ko yan. Naisip ko na yan. And then naisip ko kasi, ganito, sila yung tumatakbo, diba? Tumakbo si BBM, tumakbo si Lenny. So, either lang naman sa kanila yung mananalo noon. Tapos mayor ako ngayon. Imagine natin, parallel world na either sa kanila ang president and then ako ang mayor. So I'm sure, lahat ng mga nakapalibot sa kanila, magtitingin pa rin sila sa akin doon sa Davao City. Hahabulin pa rin nila ako doon sa Davao City because tinitingnan nila, yung mga nakapalibot sa kanila, wala na yan silang pakialam kasi president na sila, di ba? Pero yung mga nakapalibot sa kanila, may pakialam. Kasi sila yung tumitingin ng future. Sila yung tumitingin ng 2028. And then, meron akong realization yan because ang nagsabi sa akin yan, si former Senate President Manny Villar. Sabi niya, wala kang kawala dyan. Saan ka man magtago, saan ka man pumunta, hahabulin ka nila kasi tinitingnan nila ang 2028. So, I don't regret running for Vice President kasi imagine nyo, kung mayor ako, tas hinahabol nila ako ngayon. Diba? Napakadali nila ako i-suspend. Napakadali nila ako kasuhan. Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Yes. Yes. Pahiram ako ng ballpen, lagyan ko lang ng note kung saan ako nag-stop kasi para alam natin saan tayo mag-start. Mamaya. Kung sinabi niyo po na hindi kayo nagsisi na tumakbo kayo for Vice President, pero nagsisi po ba kayo na nakipag-tandem kayo kay President Bongbong Marcos? Hindi man ako ni-request ni VP Lenny na tumakbong Vice President niya. No, hindi ko pinagsisihan yung pagtakbo ko as Vice President. And hindi ko din pinagsisihan na nakipagtandem ako sa kanya. I'm sure merong rason ang Diyos kung bakit ako nilagay dito sa upuan na ito sa ilalim ng seal na yan. Para rin siguro sa kanya, para kay BBM or para sa bayan, hindi ko alam kung anong rason ng Diyos. Sometimes, or all the time, hindi natin nakikita ang rason ng Diyos. Nakukonect na lang natin siya kapag meron ng ibang nangyari sa buhay natin. Siguro, yan yung rason. Para, ganito, gawin ko, bullshitin ko sila ng bullshitin. Bullshit kayong lahat. Drag me to hell. Sorry ha, sila muna ha, kasi hindi pa sila nakatanong. Mark Makalanan. Good morning, VP. Since wala po kayong intention to run for Vice President from the very beginning, can we say na napilitan ba talaga kayo and without yung call ni Senator Amy, masasabi nyo ba na nagamit lang kayo para lang manalo si President Bongbong Marcos sa pagkapangulo?
Napilitan, hindi. Very rational yung decision making ko sa pagtakbo as Vice President. Sinabi ko kanina. Ganon din ginawa ko. Nilista ko yung positive, nilista ko yung negative. Nandun yung positive, sinabihan ko yung pamilya ko, tell me the negatives. So, ano yung isang tanong? Nagamit. Yes. Clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalhon ang mga Bisaya. Kaya nagbigay ako ng options. Bisaya tanan. De La Rosa, Bongo, Manny Pacquiao. And then she said na hindi kakayanin. Except for Manny Pacquiao, hindi naman siya nagsabi na hindi kakayanin. Ang sinabi lang niya, nag-refuse si Senator Manny Pacquiao. So, of course, ginamit nila ako para manalo sila. Obvious naman yun. Gusto niyo makita yung survey? Hindi ko siya dala. Pero next time dalhin ko and then pwede kayo tumingin pero hindi kayo pwede magpicture. Ma'am, yes, ma'am. Joel, DWIZ. Yes. Ma'am, good morning. Ayong buntag, ma'am. So, tanaw ni mo, ma'am, sa tingin mo, ma'am, dapat tumakbo na lang po kayong presidente? Hindi din. Kung papabalikin ako, tatakbo kang Vice President. Lagay ko dyan. Drag me to hell. Ma'am Marlene po, from Radyo sa Estranta. Here po, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, having said na hindi mo kasalanan, na hindi marunong maging presidente, yung nakaupo ngayon, ibig sabihin ba, ma'am, hindi po kayo kontento sa trabaho po ni Pangulo? Kaya nga umalis ako, di ba, sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko dun. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko dun. Kayo, kung gusto nyo ng pera, natatakot kayo, kayo lang. Huwag niyo na ako isali. The reason why, noong 2016, ito, sidebar na lang ito, hindi ito kasali lang, tayong tatagal nito. Huwag na yan. Sige. Ay hindi. Hindi ko na gusto. Kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 para sa akin. Yes? Bea, Mamborajo. Yes po. Hi ma'am, kanina po kasi sinabi nyo na, ma'am here. Yes. Kanina po kasi ma'am sinabi nyo po na hindi ka naman po inask ni VP Lenny para maging vice president niya. Did you somehow wish na sana inask ka na lang po niya na maging vice president niya to run alongside her? Hindi, ma'am. Uy, ginuukok og nidaog si Lenny. Doon manggihapon na nila si PRD, di ba? Mag-ICC gihapon na. Ay, samot na. Si Trillanes o si Lenny, magkauban man na sila. So kung presidente si Lenny, ilahag hapon ng ICC. Alam niyo ba bakit hindi umuusad yung ICC? Kwento ko sa inyo next time. Masyado na kayong madaming material. Pwede na natin i-cut ito. Rev Mendoza. Ma'am, sorry po ma'am. Ma'am, may hanging question ako sa inyo the last time kasi ito yung tungkol dun, yun nga, you're referring nga yung tungkol doon sa tandem ninyo with the President, BBM. And do you think po ba may regret po ba din kayo? Kasi yung mga supporters ninyo were forced to vote for the President as tandem. Yun nga yung sinasabi ko before na kasi may mga supporters din si President Marcos sinasabi na budol din sila sa inyo. Budol ako? Oo, nabudol din daw kayo sa... Nabudol din sila sa inyo. Parang gano'n sinasabi ng mga loyalista ni BBM na bumoto sa inyo as tandem. So, pwede na po ba masagot yun, ma'am? Kung sa tingin niyo po ba bumaba yung pagbaba ng inyong suporta sa... Pagbaba ng suporta sa mga loyalista ni BBM ay enough, or parang enough po ba sa inyo na... Or does it matter po ba na bumabay suporta ng mga loyalista ni BBM sa inyo? Hindi ko alam
kung ano yung nire-refer nila na nabudol ko sila. Hiningi nila sa akin yung kampanya ko, binigay ko sa kanila, nanalo sila. So, saan doon ang budol? Nung tumulong ako sa administration, ang DepEd was what? Top 3? The morale of the teachers were so high na they were happy maghirap na magturo, rain or shine, doon sa mga classrooms. So, saan doon ang budol? Sa akin ba yon kung number 3 ang DepEd? Ako ba ang presidente? Hindi. Sa kanya yon. Cabinet member lang ako. Diba? Accomplishments ng DepEd. Sa akin ba yon? Hindi. Sa bayan yon. Accomplishment yon ng president. So, budol. Ms. Aracel Garcia, Fuji TV. Hi, good Yes. Hello. Yeah. During the time of your dad as president, he was not also having good terms with the Vice President Lenny, and now apparently parang naging naging president yon on this administration as well. How do you feel about that? And my follow-up question would be, are you looking into running on 2028 as president? Okay. So, si PRD, in all fairness to the person, hindi yun nanggigipit ng tao. Hindi niya ginipit si Lenny Robredo. Tinanong ko, bakit 700 lang yung budget ninyo at the time? Kasi 700 lang talaga ang pinropose. Hindi natin alam anong rason. Yan yung sinabi ko doon sa budget hearing. Hindi siya nanggigipit. Sinuspend ba ni PRD o tinanggal sa pwesto mga politiko na kaibigan ni Lenny? Lahat ng mga tumatanggap sa kanya doon sa iba't ibang lugar, nasuspend ba yun? Nawalan ba ng budget? Wala naman. I don't remember anyone ever complaining na naalis sila sa pwesto kasi kaibigan nila si Lenny Robredo. Wala. So, hindi yan siya mahilig manggipit ng kalaban. Kung maalala niyo, kalaban niya sa politika, hindi sa personal na buhay. Sa politika, si Speaker Nograles, never yon nagipit sa Davao City. Si Trillanes, yan, mortal enemy niya si PRD. Si PRD thinks nothing of him. Pero, ginipit ba yun? Wala. Diba? Kita nga natin siya kung saan-saan. Kita nga siya sa kasamang Lance Mego, Diba? Newswatch Plus. Good morning, ma'am. Hello. Good morning. Yes, sir. Good morning po. So, since we're on the topic of the 2022 elections, recently po kasi nagkita si Pangulong Bongbong Marcos at si Vice President Robredo sa isang event sa Sorsogon. And may sinabi po si Pangulong Marcos na this may be a step for political reconciliation. How do you feel about this meeting and that statement? Wait lang ha. And the 2028 question, ma'am. Oo. Sa sunod na lang yan, ma'am. Ano ba yung sinabi ko na date? Kailan nga ba yun? Fourth quarter of 2026. Fourth quarter of 2026. So, kung mag-advise ako kay Lenny, Ma'am Lenny, manood ka ng aking sit down. Yan lang. Wait, hindi ko na ituloy ito. Hello, good morning po, Sir Madam Vice President. Ang papa niyo po ang naggawa ng desisyon against all Filipinos na may libing si
Marcos Sr. sa libigan ng mga bayani. Ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Mayroong mga nakakita. May ibang tao. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, di ba? Diretso yun magsalita. Hindi din yan, hindi siya, she's I believe, a sincere person. Saan na tayo? Yes, sir. Can you substantiate your claim na hindi marunong maging presidente? Presidente na nakaupo ngayon. Can you elaborate? And you mentioned na hindi mo na gusto yung mga nakikita at naririnig when you were there. And second question mo, I'm genuinely curious because you had a long narration of what transpired from 2021 until 2022. And there was a lot of negotiating and there was a lot of political discussions on who to run, who will step down. But I'm genuinely curious, ma'am, where's the public in all of these discussions? Where did you ever discuss policies, platforms? Because it's as if it's political families discussing the future of the country without regard for the public. And you mentioned that the context of all these of this press call is to give justice to the 30 million plus Filipinos who voted for you and the president. Yes, oo. Unahin ko muna yung last question. Last question was, hindi ko alam sa kanila. I mean, you should ask the president kung ano yung platform niya. Pero very clear yung platform ko. It was continuity of build, build, build. It was mapayapang pamumuhay, edukasyon, at trabaho. Very clear. And when I won, it was still mapayapang pamumuhay and trabaho and edukasyon, all related to security. And noong hindi ko nakuha yung overarching na sector, I focused on education. Siguro yan na rin yung sagot sa unang question mo. Paano ko nasabi na isubstantiate ko yung sinasabi ko? I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Di niya sinabi ano ang gagawin natin sa food security. Wala siyang sinabi kung anong gagawin natin sa inflation na darating. Kasi alam naman natin na at the time na darating yun eh. Kasi nakikita na, nafo-forecast na siya. So, yan yung pagsasubstantiate ko sa sinabi mo. I don't ever remember, may plataforma siya, I don't ever remember him discussing kung ano ang gagawin sa problema ngayon. Alam niyo noon, pag pumupunta ko sa 7-Eleven, expensive yan na tindahan, diba? Ay, sorry, 7-Eleven. Pero yes, expensive sila. Kasi, ano sila, go-to. Mabilis ka makabili, nandun yung kailangan mo. 1,500 ko noon. Bili na ako ng corned beef, bili na ako ng tinapay, bili na ako ng kung ano-ano. Ngayon, ang 1,500 ko, tsokolate na lang ang mabili ko. Tsaka ice cream. Wala na ang corned beef, wala na ang tinapay. So, Kung sa conversation yes. Senator Marcos natin, yung sinabi mo itatapon yung
Just a very quick follow-up. Oo. Ito conversation happened between you and Senator Amy na you mentioned na tatawag. Hindi kasi conversation yun eh, group chat yun. Tapos, noong banat sila ng banat, sinabihan ko na talaga siya. Sabi ko, one of these days, huhukayin ko talaga yan. Tatapon ko yun towards Philippine Sea, ang tatay ninyo. Okay, so, pwede tumuloy na muna tayo, ha? Kasi gutom na ako. Ma'am, Ma'am, Kelly Cordero po from Bombo Radio. Ma'am, sinabi niyo po na hindi niyo nagugustuhan po yung pamamalakad ngayon ni PBBM. Kung irarank niyo po, in a scale of 1 to 10, 10 is the highest, ilan po ang rate niyo sa performance po ni PBBM? Nasabi ko kanina, 10 is the highest, 1 lang ang rating niya. Sabi ko na kanina, di ba, kung kayo gusto niyo, wala man akong problema. Huwag niyo na lang ako isali. Ako, hanggang number 2 lang ako. Walang number 1 ang Pilipinas ngayon. Kung meron man, ang daming number 1, iba-ibang direksyon sila. What's follow-up? Ma'am, follow-up lang po. Since you mentioned na President Ferdinand Marcos, you don't remember at all him discussing with you kung ano yung platform niya when he run for the presidency. Pero kayo po ba, did you insist na parang sa part ninyo, this is what you want for the country? Yes. Oo. Sa kanya or sa tao? Sa kanya po. Nung nagdi-discuss kayo na dapat po may plataforma tayo. Kasi naman, di ba, ang expectation mo, pag tumakbo yung tao, meron siyang sinasabi na gagawin niya. And, pasensya na. Pero nakaupo ako doon at the time, hindi ako nakikinig sa kanya. Ang naririnig ko lang, sama-sama tayong babangon muli. Apparently, yun lang yung naririnig ko. And when you say, sama-sama tayong babangon muli, you will do something to make this country the best that it can be. Kasi sama-sama tayong babangon muli, di ba? So, ibig sabihin, walang maiiwan. But apparently, madami ang naiiwan ngayon. Yun lang naririnig ko noon. Ang mali ko ata is nag-assume ako na when you say, sama-sama tayong babagon muli, gagawa ka ng mga bagay para sa bayan at para sa taong bayan. Nag-assume ako na ang gagawin niya ay mas maganda pa, mas maayos pa, mas magaling pa sa lahat ng dumaan na presidente. Sir. Balikan ko lang po yung sa political reconciliation kuno ni President Marcos pati ni dating former Vice President Leni Robredo. Hingin ko na lang po siguro yung assessment nyo na bilang, ayun nga po, tumakbo kayo kasi ginamit kayo para manalo laban kay Leni kasi nga natatalo na raw sila. So sa tingin nyo, bakit po kaya ngayon nakikipagkita? Bakit ngayon nagkakaroon ng movement towards political reconciliation habang nag-aaway kayo? Oo. Sabi, di ba, sinabi ko na yan ng budget hearing, ako na lang man isa naiiwan dito. Ako na lang isa naiiwan dito. Nagsama-sama na ang mga dayuhan, huwag niyo akong tanungin na about foreign policy. Mga dayuhan, mga NPA, mga smuggler, mga drug addict, ang mga yellow, liberal, at sino yung isa? Administration. Sama-sama na yan sila lahat. Ako lang na naiwan dito sa kaya nga ito lang ang lamesa natin, oh. Kasi ako lang mag-isa na. For what? I think, di sila ganahan siguro sa kuha, tingalig di sila ganahan sa kuha. Nga na, mga insecure.
So, ang tagline ng OVP is para sa Diyos, bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Hindi na po ngayon. Starting today, ang tagline ng OVP is Drag me to hell. Reason why ayaw niya ng ibang tao, ako lang ang gusto niya. Because I don't take bullshit from anyone, even President Duterte. That is the reason why. So, I will not take their bullshit. Bullshit sila. Sila ang bullshit. Bullshit, bullshit, bullshit. May I request the parents to give context doon sa sinasabi ng Vice President. Alam ko, nakikita, naririnig ng mga bata, pero bigyan nyo na lang ng konteksto na sometimes people curse. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAA, tingnan nyo ang tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang GAA. Makikita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan nyo lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? Na-proof ko dyan, yung AKAP. Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita yun noon eh. Sabi ni Zaldico, o diba? Pinirmahan nyo, digital signature ninyo, pinahiram ninyo, pinirmahan nyo yan. Nandun yan. Wala nang bycam na nangyayari. Ang sa akin lang, presidente ka, diba? So you have the full cabinet of experts, finance experts, nandyan sa iyo. So nakikita nila, diba? President, Mr. President, ito po yung NEP natin. Pero pagdating po sa GAB, ganito na po yung nangyari. Di ba magtatanong ka na, ano nangyari? Bakit naging ganito? Di ba? O ako lang ba yun? Well, kung ako yun, ganun. Ano nangyari? Bakit ganito na ang GAB? Pagdating ng Senate, ano nangyari? Tingnan nyo. Bakit ganito na? Pagdating ng BICAM, di ba? Merong daming insertions doon. Walang paper trail and then suddenly sa BICAM nandoon na. Uy, di ba magtatanong ka? Bakit ganito? Ano nang ginagawa sa budget? Well, hindi ko nakita yun Hindi ko lang alam kung alam niya. But there is an expectation that alam mo kasi ikaw ang nag-submit ng NEP and nakita mo kung anong lumabas sa GAA. So, merong president na, okay, ito yung NEP. Then, after a few months, okay, ito yung yung wondering kung alam niya kung ano nasa page 2. So, sabihin niyo sa kanilang lahat, huwag niyo na lang banggitin yung pangalan niya kasi pag binanggit niyo yung pangalan niya, lalabas yung drag me to hell press con. Pwede naman sana tumahimik na lang, no? O bakit sabihin, kailangan mo pa sabihin na, nabudol niya ako. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Andiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. Kinukulam pa nila ako. So
So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. That's their happiest day. So nagsama kami. Nagsama kami. Nakatayo kami doon. And merong isang graduate na alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. Gusto ko sabihin sa kanya, bago ko tanggalin ang ulo mo, yung batang yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng 4 na taon, naghirap yan ng 4 na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yan yung batang yan, ang mapuputulan ng daliri diyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then I'll cut his head.